At sa puntong ito, makasama po natin si Ma'am Zenaida Arevalo, Regional Director ng DSWD Region 9. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Apo. At sa sitwasyon po ng mga evacuees, Yeah. may 14,000, 2,000 pamilya, may mahigit 60 na po namamatay. Ano po ang trato ng DSWD dito? Hindi po ba tinuturing din to ulit na parang humanitarian crisis? Merong mga actions na ginawa, hindi lamang ng DSWD but the other clusters din na responsible sa mga kalusugan ng ating mga pamilya. Ang dengue, isa sa mga kaso, ang naging cause ng mga problema natin dito. Aside from the yung health ng mga bata, isa din yan. Ang sabi sa statistics na binigay sa atin, about 50% ang mga kabataan na namatay below 5 years old. Ito nga because of some dehydration, yung respiratory problems, and of course yung ikatatlo is sa dengue. Yun yung naging cause. Now we're trying to work out, andyan palagi ang Department of Health and then ang City Health Office. But in addition to that, we also made some negotiations with the Department of Zamboanga City Medical Center kasi doon palagi dinadala kasi kung minsan hindi na rin nakakayanan ng mga local health centers dito. So, kailangang i-admit na sila sa Zamboanga City Medical Center. Gumawa kami ng paraan na nabigyan ng konting funding, parang endowment fund, na kung kakailanganin ng mga gamot, kakailanganin ng ibang mga tulong, then we come up with additional funding para magamit ng mga beneficiaries natin. Pero yung pong pangmatagalang programa para mailipat po sila sa komunidad na acceptable po sa kanila, ano po ang plano doon? Okay. Meron tayong tinatawag nilang Zamboanga City Roadmap for Rehabilitation and Reconstruction. Ginagawa na yun ng Department of Public Works tsaka ng NHA and the city government. Meron nang na-identified na mga area. In fact, ngayong February 3, mag-uumpisa na yung site development doon sa Riondo and sa Mariki. Ang sa amin naman, meron ng mga bank houses na na-construct to place them temporarily para lang maalis natin silang lahat sa mga eskwelahan. Karamihan ng mga eskwelahan, I think 3 na lang ang hindi pa na-transfer yung mga families. And the last negotiations na ginawa namin is sana matransfer namin sila sa Talon-Talon and we're going to put up another set of bank houses doon. Ma'am, para po kasi doon sa mga nakausap natin, ang complaint nila, reklamo nila is masyadong malayo. So halimbawa yung Rio Hondo, kung nandito nga naman sila sa syudad, Rio Hondo, may kalayuan. So paano nyo po sila pinaplanong kumbinsihin na magpunta po doon sa mga pinapatayo nyo pong structure? Ang Riondo is, doon sila galing. So kung gusto nilang mag-transfer doon, although ang allowed pa lang pumasok doon, yung mga pamilyang merong mga kaanak na nag-aaral. So para hindi masyadong mamasahe yung mga bata, kailangan meron kaming request. Kung gusto nilang lumipat doon, pwede na silang lumipat. Pero doon lang muna sa eskwelahan. And it's a temporary site. Malayo nga talaga yung Tulungatong and Taluksangay. But we were able to work out kasi yung kalayuan nun, merong plano na yung mga nag-aaral ng mga bata, pwede silang dalhin through the local government. And then meron din kami nakalaan na parang konting pangpamasahe at saka allowance sa mga bata, especially yung nagka-college na napapunta ng downtown. Ma'am, hindi po ba pwede rin na i-request na gawing mas efficient, halimbawa yung collection ng mga dumi sa portalet? Kasi ang sabi po nila, 1 linggo na pong di nako-collect itong mga portalet sa malapit. Bagamat may ginawa pong bagong mga palikuran, yung 12 butas po,
puno agad. Tama nga naman. So, meron ho bang para ma-address yung problema po sanitation? Meron talagang naka-assign para i-ensure na malinisan yung mga portalets na yon. Yun yung ginagawa at palaging nag-meeting ang mga cluster group para i-address yun. Pero meron talaga na hindi na pwedeng gamitin. So talagang sarado na siya. Pero dinadagdagan naman natin through the cluster, yung sa wash clusters, yung siyang in charge doon. Mamatanong ko lang, yung mga bata, halimbawa, nabanggit niya na may sakit or paano po monitoring? Regular po ba silang binibisita o nalalaman nyo base sa reklamo o pagdulog ng magulang? Ano pong nauuna? Yung pong monitoring nyo o pagdulog po ng magulang? Ang Department of Health tsaka ang City Health Office ang merong personnel na tumitingin dyan. In addition to that, 24 hours din po ang sa PNRC. So meron na silang agreement na ang PNRC personnel ang siyang titingin dun sa gabi, and during daytime meron tayong health personnel na tumitingin doon. And regular din po nagre-report ang mga workers namin dito. Meron ho kaming maliit na office dyan na pwedeng puntahan kung sakaling hindi na mo-monitor yung mga pamilya sa grandstand. Sa ngayon ho ba dependent pa rin sila sa relief goods o medyo naka-adjust na sila sa pamumuhay? Actually hindi na nga kami namimigay, pero merong binigay ang ICRC na certain amount para sa pamilya, enough to cover them for the next for next 4 weeks. And then at the same time, meron yung World Food Program na nagbibigay ng food for work sa kanila. Parang a certain number of kilos per day. Pero ang gagawin nila, magtatrabaho. Kaya kung hindi ka magtrabaho, hindi ka bibigyan. Pero kailangan magtrabaho sila. Parang yun yung part of restoration na kailangan nang gawin. Panghuling katanungan po, ma'am. Sa dami po ng man-made and natural calamities, pagkatapos ng Zamboanga, lumindol sa Bohol, tapos Yolanda, tapos Bagyo, Agaton. So, yung po bang National DSWD, hindi po numipis yung resources para po sa inyo dito sa Zamboanga? Sa amin, even prior to Yolanda, meron nang nakalaan. You will remember na yung time na yun, tinigil na yung mga PDAP. So, yun yata yung ginagamit namin, additional funding na nakalaan for that. If, no less than the President was telling us na even prior to Yolanda, meron ng pundong nakalaan dyan. Kaya sa construction ng mga bank houses, construction ng mga bahay, in fact, naka-download na siya sa National Housing Authority. Maraming salamat. Salamat po sa pagkakataon. Si Ma'am Zenaida Arevalo, siya po ang Regional Director ng DSWD Region 9.